meron muna tayong babasahin. Una po ay Psalm 77:14. You are the God who perform miracles. You display your power among the peoples. Ulitin nga po natin yan. You are the God. Meron tayong series na Lord, make my life a miracle. Explain ko po mamaya. Pero ang first message natin ngayon ay sa Matthew 15:21-28. Let's read this. Ready, go. Leaving that place, he replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." "Yes, Lord," she said, "but even..." Then Jesus answered, "Woman, your request," and her daughter was healed. Bago tayo umupo, taas nga pong kamay dito yung may pinagdadaanan sa family. May sakit sa mahal sa buhay, mayroong kapatid o anak na may pinagdadaanan. Let's pray. Lord, we believe that you are the miracle maker. We believe, Lord, that our life is the greatest miracle of Jesus when you save us. Therefore, Lord, we can also be a miracle to our family members. Lord, these ordinary hands, use it, O God, to meet extraordinary demands. May this life make a big difference sa buhay ng iba, lalo na sa pamilya namin. Lord, make our life a miracle. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all be seated. Palakpakan natin si Lord. Ang month ng April ay month ng prayer, proclamation, and praise. So yan po yung nakikita ko. That's how I see it now. Na sa buwan ng Abril, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin, mag-declare, mag-proclaim, at magpuri. Sapagkat ang buwan ng Abril ay buwan po ng pagpapala sa ating Diyos. Amen po ba doon? No? Ang ating pong series sa buwan na to ay pinag-pray ko po na maigi. Because I don't want to preach na hindi po in line sa atin pong pinagdadaanan. Of course, we were finished po sa ating series na Call to Discipleship. Hindi natatapos ang pagsunod kay Lord because it's a lifestyle. And I prayed, Lord, ano kayang maganda na kasunod na may kinalaman po sa gagawin po ninyo sa buhay ng mga totoong disipulo ni Kristo? And the Lord impressed unto me a prayer. At ang prayer na ito ay prayer po dapat ng bawat isa sa atin. At ang prayer na ito ay, Lord, make my life a miracle. Sabihin nga po natin yan uli. 1, 2, 3, go. Ang principle po natin sa series na to ay, it's one thing to ask God for a miracle. But it's another thing or greater thing to pray to God for our lives to become a miracle for other people. For our nation, for our family, for our friends, and especially po sa ating church community. Ito ho yung pinaka-kabuuan o pinaka-sumatotal ng ating series. Na po pwede tayong laging humihingi ng panalangin ng pagpapala, himala galing sa ating Diyos. Pero medyo kakaiba ho yung ikaw mismo nagpipray kay Lord. Lord, ayoko lang po na humingi ng himala at pagpapala. Gusto ko po, gamitin mo ako na ako'y maging daanan ng himala at pagpapala para sa iba. Kaya may goal po tayo sa series na to. Just like po yung ating call to discipleship. 3 bagay. 3 po ang ating mimithiin na gagawin ngayong buwan na to. Number 1, ito po yung magsisilbing hamon na for you to become a miracle, dapat mangarap ka na ang buhay mo'y lumago, lumawak. That our life will become supernatural talaga. Bakit? Kasi nga po, pag hindi tayo nakakaranas ng success, hindi tayo makakarating sa tinatawag na significant life. So we need to keep on praying and dreaming, Lord, may magagawin kang matindi sa buhay ko. Sino po naniniwala na gagawin po ni Lord yon? Pero pangalawa, dapat meron pong pagtatalaga o commitment na dapat ang himalang ito, ang pagpapalang ito, ano man pong improvement,
growth, development, promotion na mararanasan natin sa ating buhay is we embody it. Yung salitang embody, kakatawanin po natin na pag tayo po ay naglakad, makikita na mismo si Jesus buhay sa ating mga buhay at ramdam nila ang presensya ng ating Panginoon. It's a commitment to make a difference. Siguro para ipag-pray sila, para sharean sila, para hamunin sila. No, hindi tayo laging nagkukwento ng problema because sometimes yung narrative o yung story natin sa ating buhay, yung lumalabas sa ating bibig, nakakahawa sa iba. So we will become an encouragement sa ibang mga tao. Amen? And then pangatlo at panghuli, we will become a channel that we will ensure that our lives will become God's avenue of His divine miracle for others. Alam niyo po, ako nagpipray sa buwan na ito, na ang bawat isa ho sa atin dito ay pagpapalain ni Lord physically, emotionally, spiritually, and even financially, na tayo po'y magiging pagpapala sa ibang mga tao. Amen po ba doon? Sino ho dito gustong pagpalain ni Lord? Sumigaw ng Amen. Sino naman dito gusto mong ikaw ay maging daan ng pagpapala para sa iba dahil kay Lord? Kaya po, sa tatlong hamon na to, ito yung paulit-ulit nating gagawin. Magkakaroon tayo ng family devotion wherein we will always pray na Lord, make a miracle in our life and make us a miracle to our campuses, marketplaces, and even sa government, sa ating community. Kaya i-declare po natin ang isang panalangin, Lord, make my life a miracle. Sa Tagalog, sabay-sabay nating sabihin, Panginoon, gawin mong pagpapala ang buhay ko para sa iba. Sabihin mo nga yan na nakatingin sa katabi mo. Ready, go. Panginoon, gawin mong pagpapala ang buhay ko para sa... O kumbaga, kung i-apply natin yan, no, hindi lang ikaw ang mamamasyal. Dapat may isasama ka. No? Hindi lang ikaw ang kakain ng masarap na pagkain. Dapat may kahati ka. Di ba? Hindi lang ikaw ang magpapasalamat, kundi may kasama ka. Hindi lang ikaw ang aakyat dito linggo-linggo, kundi kasama mo ang iyong pamilya, sabagat ikaw ang gagawing miracle ni Lord para makakilala siya sa ating Diyos. You know, do you believe that just like you and me, marami sa atin dito ang nagpipray, Lord, bring a miracle to my life. How many of you here naniniwala na bukod sa iyo, maraming ibang mga tao na nanalangin ng himala sa araw na ito? Sa ICU, sa hospital, yung mga bumibiyahe. Alam niyo po, para maging pagpapala talaga tayo, be the miracle someone is praying for. Imbis na tayo po hingi ng hingi kay Lord, okay lang din naman po yun eh. Pero ang maturity natin nakikita pag ang prayer natin nagbabago na. Na imbis tayo humihingi ng miracle o himala kay Lord, ang panalangin natin, Panginoon, send someone in my life wherein I could be a miracle to that person. I could hug that person. I could encourage that person. No? Sino ho dito na naniniwala no, na dahil sa init ng araw, ang dami pong road rage? No? How about pag may mga ganong sitwasyon, no? Pag ikaw ang kinat, no? Imbis na magagalit ka, imbis na pagtutulungan mo at bubunot ka ng kung ano man bubunutin mo, no? Bakit hindi mo bunutin yung ngiti at pasasalamat at sabihin mo, the Lord bless you. No? Amen. No? You know, maging mapagbigay ka sa daanan. Kung may nagmamadali, sige, nauuna na ata to eh. Mukhang na-CCR na to eh, kaya paunahin na natin. Kayo po ba kayo? Ginagawa nyo medyo funny or light na lang yung sitwasyon, no? Your life, your faith, your prayers, and your action are the very recipe for God's blessing and breakthrough towards others. Maniwala ho kayo ngayong buwan na ito. Makikita nyo po na hindi lamang po hihinto ang pagpapala sa buhay ninyo, makikita nyo po na pati yung iba madadamay sa pagpapala. Sabihin mo nga sa katabi mo, idamay mo ako sa pagpapala mo. Ready, go! Pero sabihin mo rin sa kanya, mandamay ka din. Ready, go! Mandamay ka din. Di ba? Kaya damayan na po ito, no? Damay-damay na po tayo. Bakit mahalaga ang prayer na ito? When we dream and aspire to become God's channel of blessing, sisiguraduhin po ni Lord na hindi hihinto ang pagpapala sa iyo. Bakit? Daanan ka eh. Daluyan ka ng pagpapala. Amen?
Pero kung ikaw ay isang reservoir o reservoir, ibig sabihin po ng reservoir, impukan lang ng tubig, mabubulok ang pagpapala sa buhay mo eh. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka reservoir. Wow, social, no? You're a river. River, no? You're not a reservoir, you're a river. Ang river po kasi, dumadaloy. Gusto ko talagang makaligo ng ilog ngayon eh. Talagang mainit na yan. Saan ba kaya maganda? Gabaldon ba, no? Diba? Bakit? Ang ilog, tuloy-tuloy, dumadalo, hindi humihinto. Nakakita na ho kayo ng imbornal? Sino dito nakakita nagsiswimming sa imbornal, no? Parang pangit, no? Hindi maganda eh. Bakit? Kasi po, stagnant yung tubig doon. Madumi, malamok. Kaya kung ang buhay mo ay isang daluyan, kagaya ng isang ilog o river, titiyakin ni Lord, hindi hihinto ang pagpapala na dumaloy sa buhay mo para meron pong madamay at mapagpala na ibang mga tao. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Wow! Isa palang paraan para makuha ang pagpapala ni Lord, matanggap natin ang pinagpipray natin kay Lord, baguhin natin yung prayer natin. No? It's also a sign of maturity. No? Now, let's all together declare this. No? My God is a miracle-working God. I am His greatest miracle. Therefore, I can become somebody else miracle. Naniniwala po ba kayo na ikaw ang pinakamatinding himala ng Diyos sa buhay mo at sa mundong ito at sa pamilya mo? Bakit? Grabe, niligtas ka ni Lord. Grabe, iwas ka ng iwas kay Lord, pero gumawa siya ng paraan, namatay siya sa krus para sa iyo, bumaba siya sa kalangitan para abutin ka. Therefore, yung natatamasa mo ngayon, ikaw mismo ay himala galing sa ating Diyos. Kaya may testimony ka eh. Now, paano mo naman nasabi, Pastor, na ako'y pwedeng maging himala o pagpapala sa iba? Simple lamang po, buhay ka ngayon. At kung buhay ka ngayon, iisa lang pong ibig sabihin yan, meron pang pinapagawa at gagawing matindi ang Diyos sa buhay mo. Amen ba? Pwede sanang wala na tayo noon pa sa COVID o kahit noon pa Pero hindi, buhay ka, humihinga ka, malakas ka. Tama po ba yun, no? Amen ba? Alam niyo, pag nakikita ko po si tatay, from Matang Tubig, naalala ko dati, nagpipray kami. Pero ngayon, pag nakikita ko siyang sumasamba, sabi ko, I'm very sure, tay, may magandang gagawin pa si Lord sa buhay mo at sa pamilya nyo. Dahil ang Diyos ay Diyos ng himala. Naalala niyo po ba yan, tay? Pumunta kaming Karpa. Nag-iiyakan na yung mga anak niyo Tama, anong year ba yon? Before the pandemic pa Kaya pag mga ganun, hindi ko alam kung anong prayer ko. Nagpapaalam muna ako, ano bang dapat ipag-pray But the Lord led me, no. Sabi ko, Lord, hindi pwedeng ganito lang matapos Alam ko, may gagawin ka. Even doon sa mga nakahiga doon, pinag-pray ko, Lord, alam ko, may plano pa kayong maganda. At tuwing nakikita ko si tatay, kasama kanyang misis at kanyang mga anak from Matang Tubig, alam ko, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilyang ito. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ganun din naman ako at ikaw. Sino ho dito gusto nang umuwi sa ating Panginoon? Ayaw mo nang matupad ang plano ni Lord sa buhay mo. We don't want that to happen. No? Basahin natin to sa Tagalog. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala at ang buhay ko ay isa sa mga kamangha-manghang gawa niya. Tingnan mo kayo katabi mo, naniniwala ka ba na masterpiece ni Lord yan? No? Hindi yan reject. No? Talagang pinakamaganda sa lahat no? Kaya ang buhay ko ay magiging himala at pagpapala sa iba. Wow! Amen! Yung binasa nating talata, ang first installment po ng topic, Lord, make my life a miracle. How many of you here believe that the family is under attack by Satan? Mga anak natin, sa mag-asawa, sa pinansyal, sa panahon. Pero ako po'y naniniwala na bukod po sa Diyos na himala, ikaw at ako na nakakarinig ng mensahe ngayong umaga na ito, babalik at uuwi ka sa iyong tahanan at may daladala kang panalangin, Lord, gawin mo akong himala para sa aking pamilya. Nais ko pong pag-aralan natin ang kwentong ito, Matthew chapter 15. Ito kasi isang kwento ng isang Canaanite woman. Sa isang patriarchal society na kung saan dominated po ng male, mga lalaki, bawal po sa babaeng makihilubilo sa mga lalaki, makipag-usap at humingi ng request.
Lalo na kung culturally, magkaiba kayo ng lahi. Alam niyo po, isabihin ng Canaanite, ito ho yung mga taga-Kanaan. Ito ho yung mga kalaban po ng Israel, kalaban ng Diyos eh. Pero siya po'y nakipagsapalaran at nanalangin, lumapit kay Jesus, sapagkat meron siyang dinadalang mahalagang layunin. Ano po yun? Ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang spirito. Her daughter is demon-possessed. Tutunghayan po natin, anong nangyari? Anong ginawa ng Diyos? No? You know, God is the miracle-working God eh. Pero ang nag-initiate ng miracle, ang nagdala ng miracle sa kanilang bahay, ang nanay na to. Kung may katabi kang nanay, sabi mo sa kanya, iba talaga ang kilos ng mga nanay. Alam nyo, pag nag-pray ang mga nanay, alam nyo, pag nangako ang mga nanay, alam nyo, pag ang mga nanay po'y bumangon, ang dami po nilang nagagawa. Amen? So pinamagatan ko po ang mensahe na to, Lord, make me a miracle. Unang message is, the miracle mom. The power of a mother's prayer. Sino ho dito naniniwala? Nandito ka ngayon dahil sa panalangin ng iyong ina. Walang sawang kakapray, no? And you know, I've been a pastor for almost 18 years. Wala akong ibang madalas na naririnig yung panalangin po ng isang ina na lagi, pastor, lagi kong pinagpipray yung anak ko, yung apo ko, Lord, na siya'y mabago, siya'y hipuin ng Panginoon, siya'y pagalingin ng Diyos. And looking back, ilang church na po bang na-assign ako, lagi kong nakikita, Lord, nangyayari talaga eh. Kasi there's power sa panalangin ng isang desperadong nanay. Amen ba? Kaya lang po, ang nanay na to, bago natin lagyan ng outline, tinawag po ni Jesus na aso. Nakaka-insulto. Kung ikaw at ako ay tawagin ni Jesus na aso, lumalapit na may dalang problema, siguro po madidismaya tayo, siguro po tayo po ay madidiscourage, no? This Canaanite woman, God called him a Canine. Canaan, Canine. Sabi niya, aso ka. Hindi marapat na ibigay ang mga pagkain ng bata sa aso. Well, culturally speaking, yun talaga yung kanilang mga statement. Kasi lahat ng mga hintil, hindi Hudyo, ang tawag sa kanila ay marurumi. At ang kanilang simbolismo nung panahong yon sa mga marurumi ay mga aso. Siya talaga ay culturally may bansag at may stereotype na aso. Kaya lang po, doon sa mga sinasabihan, kagaya po ng babaeng ito, it's highly offensive talaga. Talagang masasaktan ka eh. Degrading. Kumbaga, sa ibang bansa, like sa US, it's like calling a black American the N-word. Alam niyo yung isipin ng N-word na yun eh. Masasaktan talaga. Mau-offend talaga eh. Kaya nung sinabi po ito ni Jesus sa babaeng ito, imbis na tumalikod, hintuan ang pagpipray, paglapit kay Jesus, lalo ho siyang nag-ingay, lalo ho siyang nagsumikap, lalo ho siyang nagpursige, at sa dulo po ng kwento, natanggap niya ang kanyang hinihiling. Natanggap po niya ang kanyang hinihiling. Sapagkat ipinaglaban po niya, malaasong pakikipaglaban para sa isang buto na para sa kanya. Alam niya nasa kanya to eh. Alam niya na ito'y bibigay sa kanya ni Lord eh. Kaya lang sabi niya, kailangan kong ilaban to. Yung kanyang prayer is like a dog's faith prayer. No? I will be willing to fight for a bone na nararapat para sa akin. Pero ang isang nakakatuwa po na dapat nating mapansin ay yung kanyang pagiging witty o humorous. Nung sinabihan siya ni Jesus na hindi marapat na ibigay sa asong kagaya mo ang mga pagkain na nasa hapagkainan ng mga bata. Nang ibig sabihin po, referring na ako'y sinugo lang para sa mga Hudyo, hindi para sa mga kagaya ninyo na aso o hintil. Meron po siyang humor eh. Kasi ang sagot niya, Lord, di po ba't kahit po ang mga aso ay nakikikain sa mga nagsisilaglagan na mumo sa hapagkainan? Ang tawag ko doon is witty or humorous answer. Pero kung titingnan talaga natin ito sa English literature, ang tawag dito ay repartee. Repartee. I don't know kung na-pronounce ko po yan na maayos. Repartee. No. Ang repartee ay isang skill na ginagamit sa fencing. Meron po ba dito nagfe-fencing? Ito ho yung hindi lang pagsalag
sa hampas ng kalaban, ng kanyang fence, ito rin po ay pag-atake, pabalik, sa ataking ibinigay sa iyo ng kalaban. So in English literature, it means, in conversation, repartee is when you answer someone with a quick, witty response, a quick, witty reply, or an exchange of witty remarks. Halimbawa po, sinabihan ka na, you're so boring. You're so boring kasama. Nakakabato ka. You're so boring, no? Ang repartee or witty way to answer that comment, bully comment na hindi ka masyadong na-offend, is to answer na, I'm boring sa'yo. I'm not sure what's more boring than you or your comment sa akin. That's repartee. Alam mo, nakakabato kang kasama eh. Ang repartee ay pagsagot na, ganun ba? Boring ba ako sa'yo? Hindi ko nga alam kung anong mas boring eh. Ikaw ba? O yung sinabi mo laban sa akin? Nag-guess nyo ba ang ibig ko sabihin? Repartee is the capacity to answer a bully. The capacity to compose yourself and be more confident na imbis na madismaya ka, ma-offend ka, nagawan mo ng paraan, you are able to pull it off, and nasagot mo siya sa tamang kaparaanan. Ganun ang ginawa ng babaeng ito. Because kung titingnan natin yung kwento, talaga pong pinahiya siya eh. Aso ka, hindi ka marapat na humihingi o lumalapit sa akin eh. Pero grabe po, sinagot po niya ng repartee, Lord, kung aso man ako, di po ba't kahit nga yung aso nakikikain pa rin po sa mga naglalaglagang mumo sa hapagkainan. Kung titingnan po natin, this woman is different. This woman is very special. Meron tayong pag-aaralan na ilang mga prinsipyo how we can bring a miracle to our household kahit nadi-discourage tayo, kahit nadi-disappoint po tayo. So how do we become someone else's miracle? Number 1, go to Jesus when you're desperate. Turn your desperation into decision. Pag ikaw po ay may pinagdadaanan, pag may dinadalang kabigatan ng iyong pamilya, pag ikaw'y desperado, gamitin mo ang iyong pagiging desperado para gumawa at makagawa ng isang mahalagang desisyon, ang paglapit sa ating Diyos. No? Alam nyo, hindi naman tayo lumalapit kay Lord pag hindi tayo desperado. Isn't it true? Kailangan pa nating patindihin ang problema, ang sitwasyon, para lang talaga tayong lumuhod at ibaban ng Diyos at maalala natin, kailangan talaga natin ng Panginoon. Ang Diyos lang makakagawa nito. Pero nevertheless, we can turn our desperation into a great decision. So ang sabi dito, a Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me, because my daughter is suffering terribly from demon possession. No, siguro po hinahampas niya ang kanyang sarili, lumulutang siya, naghuhubad siya, nagsisigaw siya, nanlilisik ang kanyang mata. Hindi lang po basta nakakatakot at nakakahiya, nakakadurog po ng damdamin ng isang ina. At alam natin na ang ganitong klaseng problema ay isang problema na hindi pwedeng solusyonan ng ninuman liban ng ating Diyos. Sabi ni Ate Arisa, what's the definition of miracle? Inaantay ko kung ano sasabihin niya eh. Siguro ibig niya sabihin, si pastor na lang magpapaliwanag. No? A miracle is something extraordinary that only God can perform. Isang bagay na hindi mo kayang gawin at hindi kayang gawin ng iba, sabagat ang Diyos lang ang pwedeng makagawa nito. So in the case ng Syrophoenician woman na to o Canaanite woman na to, alam niya sa kanyang sarili, hindi naman ako maglalakas loob na lumapit kay Jesus. Culturally, may division kami, may barrier eh, kung hindi lang dahil sa sitwasyon ng anak ko na to. Kasi dinala ko na to sa albularyo, sa mga witch doctor namin dito sa Canaan, to no avail, wala talagang pagaling na nangyari. Narinig ko na may Jesus. Siya'y Diyos ng himala. Ang mga demonyo ay nanginginig sa kanya, nangangatal, at sumusuko, lumuluhod, sapagat siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya nilapitan po niya ang ating Panginoong Jesus. At gumawa po siya ng isang risk. Everybody say risk. Ang kausapin ang isang lalaki kahit hindi niya kalahi. Diba? Pag hirap na hirap tayo, no?
Miski nga po yung manghiram ng pera kahit nakakahiya, gagawin natin para sa ating pamilya. Amen po ba doon? Yung abang ka ng abang, paano ko ba ito sasabihin sa kanya? No? Naubos na lahat ng Diyos, ihing-ihi ka na Parang hindi pa rin kayo napasok doon sa conversation na yun Hanggang tatayo at mamamaalam na No? Pero gagawin mo kahit nakakahiya. Bakit? Alang-alang sa iyong pamilya. Amen po ba doon? So siya po, ang tawag ko sa kanya dito, she just crashed the wrong party. Hindi ka kasali dito Pero bakit ka pumasok? Wala na Sabi niya wala nang choice Kailangan ko talagang gawin ito. She was willing to be inconvenient. She was willing to be disturbed. She was so desperate. Kaya ang tanong ho dito, ngayong umaga na to ay, is there anything you need in your family so desperately that you won't let anything stand in your way? Meron po bang isang desperado na sitwasyon sa iyong pamilya at sa iyong buhay na kailangan malunasan, malapatan, malagyan ng solusyon na wala kang hindi kayang gawin. Kahit may humarang sa iyo, kahit may humadlang sa iyo, masolusyonan lamang po ang sitwasyon na to. At ang pangalawang tanong ho dito ay, kanino ka lalapit? Who or what do you turn to in your desperation? Sad to say, kung sino-sino nang nilalapitan natin, punta dito, punta doon, para tayo nagtatapal sa isang malaking sugat, saka lang natin marirealize, si Lord lang makakapagtapal nito ng buo Saka lang tayo magpapakumbaba. No? You know, ang isang principle po sa kwentong ito, sa first point is this. God will always meet us. God will always meet you and me at our POTD. Ano po ba, Pastor, ibig sabihin ng POTD? At our point of total desperation. Ako, lalo na po yung wala ka ng pag-asa, wala ng pera, wala ng malapitan, wala na nagpapahiram. Sa psychology, sa counseling, sa medical term, ang tawag po dyan is point of total desperation. Pag ito po hindi nasolusyonan, hindi mo nahanapan ng lunas, mauuwi po yan sa depression. Kasi stuck up ka na Have you ever felt stuck up? Yung wala ka ng dead end na siya. Kahit saan ka pumunta, alam mo, wala na No? You know, turn to Jesus. Make your desperation into an important decision sa ating Panginoon. God will always allow and bring us to this point of desperation. Why? Because He knows some of us, we are so hard-headed. Hindi natin siya hahanapin hanggat hindi tayo nasa desperadong sitwasyon. Totoo po ba yan? Diba? Kailan mo naalala ang Panginoon? Kailan mo naalala si sister, si brother, si pastor, pati yung church, no? Alam mo, namimiss ko na Alam mo na yan, no? Kaya po minsan, pag may mga nagchat-chat po sa akin, no, Pastor, can you pray for me? Ganito. Sabi ko, sa tagal mo ba namang hindi sumamba at hindi nakipagkita kay Lord, talaga namang kakatagpuin ka ng Diyos sa isang desperadong sitwasyon. Sabi ni Vance Havner, the problem with an answered prayer is that the situation is desperate but the saints are not. Ang problema, pag meron tayong mga hindi pa sinasagot ni Lord na panalangin, sobrang desperado ang sitwasyon. Ang problema, yung kilos natin, yung ugali natin, hindi ganun ka-desperate. Hindi ganun katindi ang ating pagluhod, ang ating paglapit at pagpapasakop sa ating Diyos. Kaya meron akong personal question sa inyo. Are you desperate enough, just like this woman, to cry out to Jesus for miracles sa iyong pamilya? Handa ka bang sumigaw? Handa ka bang manalangin? Handa mo bang araw-arawin ang paglapit kay Lord para ikaw ay matugunan ng ating Diyos? Sino ho dito marunong mag-pray? Sumigaw ng amen. Naniniwala po ba kayo mahalaga po ang pananalangin? Alam niyo, minabasa pa akong survey, isang survey, na ang pag-iyak between 7 p.m. to 10 p.m. nakakapayat. Opo, nabasa ko lang po yun. Ang pag-iyak sa mga oras na alas 7 hanggang alas 10 ng gabi ay nakakabawas ng timbang. Kaya nakalagay ho dun sa baba ng picture na yun Kaya halina, mag-iyakan na tayo. Gusto mo bang pumayat? Kontrolin mo yung iyak mo. Itaon mo ng alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Kasi service, ayon daw po sa mga nag-aaral, nakakaiyak daw po yun. Well, in a way, pwede pong nakakapayat at
nakakabawas ng timbang because when you cry out to God, it releases you from heavy burdens that you're always carrying. In a way, no? Totoo rin po, di po ba, no? Kaya nga po, ang sabi po, hindi ko nga po alam kung sure po yun, ha? Hindi ko alam, baka mamaya, sabay-sabay tayo mag-iyakan ng alas 7, ha? Ang sabi po sa Psalms 120 verse 1, pakibasa, sa aking kahirapan ay dumaing ako sa Panginoon at sinagot niya ako. Alam nyo, sa mundong ito, mayroon pong nanghihingi na ng tulong, nasa Facebook, makikita mo talagang kailangan ng tulong, wala pa rin papansin sa'yo. Alam nyo, ang sitwasyon ng social media ngayon, keep trying more. Bago kita i-like, bago kita pansinin, keep trying. Gandahan mo. Kailangan mas matindi yung sitwasyon mo. Yung dumudugo talaga eh. Yung biyak talaga yung ulo eh. Para kumilos ako eh. Keep trying. But you know what? Isn't it great na sa ating hikbi at pag-iyak kay Lord, malakas man o mahina, pag tayo'y dumaing sa Kanya, sinasagot at dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen po ba doon? No? Sabi ni Abraham Lincoln, no man is poor who have a godly and praying mother. Kung katabi mo yung nanay mo, sabi mo sa kanya, mapalad pala ako at ikaw ang nanay ko. Amen? Hindi ka mahirap. Hindi ka mahirap. Pag meron kang nanay na makadiyos at mapanalanginin, ikaw ay mayaman sapagkat ang nanay mo ay malapit sa ating Panginoon. Wow! Palakpakan nga po natin si Lord, no? Turn your decision, your desperation into a great decision. Naalala ko po, may dalawang nanay. Pareho sila ng sitwasyon, mahirap po ang kanilang buhay, mahirap ang kanilang kalagayan, mahirap po ang paghahanap ng trabaho, pati yung pera talagang mahina. At pareho silang may pagkakilala kay Lord. Yung unang nanay, sabi niya, tama na. Ayoko na ng ganitong buhay, no. Sad to say, ang unang nanay ang ginawa niya, iniwan niya ang kanyang asawa, iniwan niya ang church, iniwan niya ang kanyang pamilya, at nagpakalayo-layo siya. Bakit? Because of that situation that happened to her life. Sabi niya, ayoko ng ganito, hindi ko nakakayanin to. Kaya umalis po siya. Yung pangalawang nanay naman na pareho po kanilang pinagdadaanan. Are you listening, mga kapatid? Hirap sa pera, hirap po sa paghanap ng pagkain, pati trabaho. Alam niyo ang ginawa po niya? Lumapit silang lahat sa Diyos, lumuhod sila, nanalangin, at sila po'y kinahabagan ng kanilang mga kapatid sa Panginoon. Binigyan sila ng mga sideline, ng trabaho, nagsaka po yung iba, yung isa naman po'y namasukan bilang kasambahay, hanggang sila po'y nakabawi, nakaunlad, at sinabihan po sila ng kanilang mga kapatid sa Panginoon, yung kinita mo, yung puhunan, sa'yo na yon, sa susunod, no? Sabi po nung nanay, hindi ko lubos akalain how a small decision can turn our situation from this desperation to a blessing. Alam niyo po, ano pong pagkakapareho ng dalawang nanay na to? Pareho silang nasa mahirap na sitwasyon. Amen? Pero what's the difference now? Listen very carefully. The difference is this. It's not what happened to you that makes a big difference. It's what you choose to decide that will make a big difference in your life that can bring miracle sa pamilya mo. Kasi you know what? Pare-pareho tayo may pinagdadaanan eh. Amen? Pero yung tugon natin magkakaiba lang eh. It's not what happened to you, but what you will choose or decide for that matter. Pipiliin kong bumangon, pipiliin kong manampalataya, pipiliin kong tumawag kay Yahweh at sasagutin niya ang aking mga daing at hinaing. Hindi ako mag-give up para sa aking pamilya. Make an important decision. Amen ba, mga kapatid? Number 2, don't stop praying when it seems that God is silent. Nung siya po'y tumawag sa ating Panginoon, Jesus, Son of David, grabe ang tindi nga po niya. Bakit? In-address niya ang ating Panginoong Jesus sa tamang kaparaanan eh. Son of David, no. It's an address that talks about the messianic role of Jesus. Na talagang nasa lineage po siya ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sabi niya, please have mercy on me. Help my daughter who is suffering. Pero alam niyo po ang sagot ng Panginoon? But Jesus did not answer a word or any word. So his disciples came to him and urged him, Jesus, send her away, for she keeps crying out after us. No, sa Tagalog po, sa kabila ng kanyang pagtawag, pananangis at pananalangin kay Jesus,
Hindi man lang nagsalita si Jesus. Have you ever felt that way? Meron kang need, may sitwasyon kayong desperado, nananalangin kayo kay Lord. Pagkatapos mo manalangin, wala man lang sagot ang Diyos. Ano gagawin mo? Well, kagaya po ng marami, hihinto na lang sa panalangin. Gawin na lang yung ano mang mga kaparaanan na pwede natin gawin. Samahan pa po ng mga disipulong racist, sabi nila, alam mo, Lord Jesus, tama lang na hindi mo sinagot. That's good. Kasi po, Canaanite yan. Kalaban niya ng Israel. Kalaban niyo po yan. Paalisin niyo na lang po. Kasi ang ingay na niya eh. You see, no? Sa iba, ang ating daing at sitwasyon ay abala at ingay. Pero hindi ito abala sa ating Panginoon. Pakisabi nga sa katabi mo, don't stop praying when it seems that God is silent. When Jesus was silent, this woman refused to give up. Meron ka bang ganong klaseng ugali, no, na sa tindi ng hirap mo, hindi ka na marunong mag-give up. Bakit? Alam mo, kailangan mong ipaglaban ito. Meron siyang ginawa dito na isang mahalagang sangkap sa pananampalataya para magkaroon ng himala sa ating buhay. She demonstrated persistence. She refused to quit when she didn't receive an immediate answer. Kung gusto mo magkaroon ng himala at gusto mo maging himala sa pamilya mo, dapat persistent ka. Hindi ka madaling mag-give up. No? Nasabihan ka ng isang tao. Sometimes hindi aayon yung pagkakataon sa iyo. No? Hindi nila alam yung pinagdadaanan ka. Pinagtatawanan ka pa nila. Nireject ka pa. Hindi ka nila pinansin. No? What would you do? Magrereklamo ka? Hihinto ka? Hindi. Develop the attitude of persistent. Kaya magandang tanong po ngayong umaga na to ay, are you a persistent person or do you give up quickly with your prayers? Ikaw ba'y makulit? Sabihin mo nga sa katabi mo, makulit ka ba? O ikaw ay madaling ma-discourage at mag-give up? Alam niyo po, ang babaeng ito, she push her way to Jesus. She push. Everybody say push. She pushed her way to Jesus. Ano po magiging sabihin, Pastor, ng push? Nanulak? Hindi po. She prayed until something happened. Siya'y nanalangin ng matindi, ng paulit-ulit, hindi niya hinintuan hanggat walang kasagutang dumarating. Pag may nagtanong sa iyo, Pastor, kailan hihinto manalangin? Huminto ka pag nasagot, pag nangyari. Whatever answer na sasagutin ng Diyos sa iyo, doon ka lang hihinto sa ating pananalangin. Tingnan niyo po ang tinuro ng Diyos sa atin sa Mateo chapter 7, verse 7. Sabay-sabay natin basahin to. Go. Humingi kayo at kayo'y, humanap kayo at kayo'y, kumatok kayo at kayo'y, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay, at ang bawat kumakatok ay pagbubuk. Sino man naniniwala, napakaganda ng panalangin na to? Say amen. Ginagawa po ba natin to? I hope so. But you know, ang tenses po, tense, hindi ko alam kung anong Tagalog ng tense eh. Ang tenses po ng mga verb po dito, yung asking, praying, seeking, is on the progressive tenses. Ang ibig sabihin po doon, you don't just ask for one time. You don't just knock for one time. Halimbawa, kumatok ka, tapos walang sumagot, hihinto ka na ba kagad? Ang point po nito, ang ibig sabihin ni Lord dito, there will be time na kahit hindi ka pa kumakatok, humihingi, bibigyan ka na ni Lord. Pero may mga sitwasyon na dahil may gustong ituro si Lord sa iyo about persistency, you should keep on asking, knocking, and seeking. In other words, it talks about persistency. Hindi madaling mag-give up. Meron ka bang pinagpipray kay Lord na matagal na pong hindi binibigay ng Diyos? Keep on praying. Keep on dealing. Then, mag-evaluate ka. Ano po ba yung mga hadlang, Lord? Ano po ba yung mali kong ginagawa? Bakit hindi ito natutupad? You know, as we grow in the Lord, malalaman natin na minsan walang mali kay Lord. Ang mali, yung timing, o di kaya naman, tayo mismo. Narinig nyo na po ba ito, di ba? If the request is wrong, God will say no. If the request is right, but the timing is wrong, God will say, slow. But if you are right and the timing is right, God will say, let's go. Tara, sagutin natin ito. Tara, pupunta tayo sa ating pagpapala. No? When we become mature kay Lord, malalaman natin, there's something wrong.
May mga bagay na dapat nating tingnan at dapat nating pag-usapan sa ating buhay. I like the prayer of Jacob. Katatapos lang ng encounter. Sa Genesis chapter 32, nakipagbuno siya kay Jesus, kay Lord. And seemingly mukhang natatalo po ang Panginoon. Hindi ko alam, pero siguro inalaw lang ni Lord na magpatalo siya. Pero siguro, ito po yung isang larawan na pag desperado ka at may hinihingi ka kay Lord, talagang kaya mong mag-overpower eh. So ang sabi po ng anghel, which is si Lord mismo, bitawan mo ako, Jacob, dahil pag nakita mo ako ng mukhaan, mamamatay ka. Pero sabi ni Jacob, naalala ko, Lord, bakit ako pumunta dito eh? Nakikipagbuno ako sa iyo kasi may hinihiling ako sa iyo. At alam niyo, sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, Lord, hanggat di mo ako pinagpapala. I won't let you go unless you bless me. You know, napakagandang prayer niya, no, na Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang po ang makakapag-ayos sa sitwasyon na to eh. At alam ni Jacob yun, no? Kaya sabi niya, Lord, it's now or never. Pag binitawan kita, alam ko walang mangyayari. Pero Lord, hawak na kita ngayon, hindi na kita pakakawalan. Ayusin mo, baguhin mo, no? It means Jacob was so desperate, and because he was so desperate, desperate times needs desperate measures. And you will get great and miraculous answers coming from the Lord. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Number 3, worship God even when you haven't received the answer you want. Una po, lumapit kay Lord. Pangalawa, manalangin. Kahit mukhang tahimik siya, ipagpatuloy mo lang yung pagpipray. Because God never wastes our prayer. That's my devotion kanina eh. Sabi ho doon sa verse no, sa Revelation, iniipon ng Panginoon sa isang mangkok ang panalangin ng mga santo, ng bawat isa sa atin. So Lord, kung iniipon nga po ni Lord ang kanyang ating mga prayer, God is never wasting our prayer. He is preparing it so that pababalikin po niya ang mga prayer request na to para mapagpala tayo. Amen? Number 3, ang ginawa ng babaeng ito, para siya magdala ng himala sa kanyang pamilya, sinamba niya ang Panginoon. Grabe no? Hindi siya sanay sumamba. Hindi nga niya alam paano sasambahin ng Diyos eh. Pero ang instinct po niya, natutunan po niya bigla-bigla ang isang bagay kasi alam niya, si Lord lang pwede makagawa nito sa kanya. Siya po ay nagpatira pa, lumuhod, at lalo pa ho siyang nag-ingay, lalo pa ho niyang nilakasan ang kanyang tinig. Kung kayo po ay disipulo ni Jesus, sasabihin niyo, nakakahiya naman to. Parang, Lord, patahimikin, buhatin na natin to. Talagang wala na tayong magagawa eh. This time, when she prayed, Jesus did not give an answer. When she shouted, Jesus did not give an answer. But when she knelt down, Jesus now started to open His mouth. You know, pag di mo nakuha sa prayer, hindi mo nakuha sa pagtaas ng kamay, lumuhod ka, sambahin mo ang Panginoon, maybe it will work. When you start praising and worshiping the Lord, when you start to raise your hallelujah to Jesus. Nagsimula na pong sumagot ang Panginoong Jesus. At ang sagot po niya, ito ho yung sagot na hindi ho niya inaasahan, hindi ho yung gusto niyang sagot. Sabi niya, alam mo kasi, hindi naman ako sinugo para sa mga tupang ligaw na hindi taga-Israel. And the woman came and knelt before him and said, Lord, help me please. She said, Lord, help me please. Ako'y pumarito para sa mga taga-Israel, hindi para sa mga kagaya ninyo na Canaanite, mga aso. I am not eligible. Sabi ng babae nito, hindi pala ako eligible. May bigayan ng ayuda sa Baliwag, taga-Plaridel ako. Doon merong iris scan, 2.5 ang ibibigay. Ba't sa Baliwag? Joke lang po. No? She knelt Jesus and begged Him for mercy. Alam niyo bakit ho siya lumuhod? Pagod na po ba siya? Or nawalan na siya ng pag-asa? Hindi. Sabi niya, kanina humihingi ako ng pagpapala, ngayon magmamakaawa ako. Nasubukan mo na ba magmakaawa kay Lord? Lumuhod po siya, humingi po siya ng habag. Ang principle, mga kapatid, ay when you don't receive the answer you're hoping for, you still kneel before the Lord and worship Him. Kapag hindi mo ba natanggap ang iyong hinihiling at hinihingi sa ating Panginoon, sumasamba ka pa rin ba sa Kanya? Lumuluhod ka pa rin ba kay Lord? Pinupuri mo pa rin ba ang ating buhay na Diyos?
Kapatid, ang tunay at tapat na pagsamba ay ang kakayahang purihin ang ating Panginoon kahit sa mga panahon na ang mga kasagutan sa ating mga panalangin ay hindi pa dumarating o wala pa. Handa mo bang purihin at sambahin pa rin ang ating Diyos? No? Alam nyo, bigla hong nag-transition yung faith niya. Di ba? Kanina patungkol ito sa paghingi, ngayon bigla hong patungkol na ito kay Lord. Sasambahin na lang kita. Worship kita, Panginoon. Pupurihin kita. No? How many of you here nandito ka ngayon kasi may hinihiling ka kay Lord? How many of you here nandito ka ngayon kasi kahit wala kang hilingin kay Lord, nandito ka para magbigay sa ating Panginoon ng iyong papuri, ng iyong pagsamba, ng iyong pasasalamat, ng iyong oras, ng iyong panahon para sa ating Diyos. Alam niyo po, the reason why I said that is because sometimes, along the way, pag di natin napapansin, ang ating commitment at ang ating Christianity o journey kay Lord, nagiging transactional na. Pupunta lang ako dyan pag gusto ko. Pag maayos, pag okay. You know, learn from this woman, no? It's not about her needs. It's not about our needs. It's all about who Jesus is. Tungkol ito kay Jesus. Kaya ito yung totoo at dalisay at tapat talaga na pagsamba. Walang kinalaman ito sa Kanya eh. Because when we start worshiping ourselves, we become an idol. Napansin niyo po yung kasalanang idolatry, nagsisimula sa letter I. Because when we start worshiping ourselves, nagiging Diyos na tayo eh. Di man lang ako kinamayan ni pastor, di man lang ako nginitian. Nung umupo ako, di ako pinaupo sa paborito kong upuan eh. Yung line-up, hindi ko gusto eh. Hindi kasi concert ito ni Iskostali. Hindi kasi, Iskostali ba yan o ano? Hindi kasi ito jamming eh, di ba? Ano yung, tatanungin namin kayo, ano ba gusto yung line-up, di ba? Tungkol ito sa line-up para sa papuri natin sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. And you know, the great thing is this, no? Kahit wala kang hinihingi kay Lord at nandito ka lang para may ibigay sa ating Panginoon, hindi pa rin papayag ang Diyos na bababa ka mamaya na hindi ka nakakatanggap ng himala, ng kagalingan, ng pagpapala sa ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi maramot ang Diyos para sa yung nanay mo o yung tita mo. O sige, kung di ka naniniwala na kapareho siya ng nanay mo o tita mo, para sa yung lola mo, para sa yung kaibigan ng nanay mo na galing Amerika, na inaabutan ka kahit hindi alam ng nanay mo. Hindi siya papayag na wala kang matatanggap, lalo na pag pinupuri at sinasamba mo ang ating Diyos na buhay. I love His prayer. It's easy to worship when all of your prayers are answered, but praise becomes a sacrifice when you are still waiting on an answer to your prayer. Alam niyo po, let me clarify the word praise and sacrifice. No? Praise is when something great happened to you and you praise the Lord. That's praise. Some of you here, kanina, you praise God. But sacrifice is something you give to the Lord kahit nasasaktan ka, kahit may pinagdadaanan ka, kahit may mga unanswered prayer, kahit nagdurugo yung puso mo, kahit hirap na hirap ka sa iyong kalooban, meron kang iniaalay na sakripisyo sa ating Panginoon na isang bagay na hindi mo pwedeng hindi ibigay sa ating Panginoon. So the question for all of us here today is, are you just giving your praise or are you also giving Jesus your sacrifice? Alam niyo yung last na eh, yung tira na, di ba? Yung alam mong hindi mo na pwedeng galawin pero binibigay mo pa rin sa ating Panginoon because Jesus deserves both our praise and sacrifice. Amen? Yung iniisip mo, sasamba pa ba kami? Malilikot lang yung mga bata, magagastusan pa kami. That's sacrifice, not just praise. At alam ko, lahat tayo dito, hindi lang tayo pumupunta dito para sumamba o mag-praise kay Lord. Lahat tayo dito halos laging nagsasakripisyo. And you know what? Jesus is delighted with our sacrifices. Ito isang mabangong samyo sa ating Panginoon. At ito yung mga susi ng pagpapala at himala sa ating mga buhay. Amen? Isa sa mga favorite band ko ay Casting Crowns. Siguro kilala niyo yung banda na to because sila yung kumanta ng Who Am I? Alam niyo yung Who Am I? Jackie Chan? Ay, hindi. Who Am I? Yung kanta. Hindi yung movie ha. Who Am I? Sabi ho doon sa isang lyrics ng kantang Who Am I? Who Am I tuloy? Praise you in the storm ng Casting Crowns. Ang ganda eh. Sabi niya dito,
And I'll praise you in the storm, O Lord, and I will lift my hands. For you are who you are, no matter where I am. And every tear I've cried, you hold in your hand. You never left my side, and though my heart is torn, I will praise you in the storm. Kahit may bagyo, Lord, at hindi pa humuhubay yung bagyo, hindi ko lang ibibigay sa iyo ang aking praise, ang aking papuri, pati ang aking sakripisyo para sa iyo to, Panginoon. Kahit nahihirapan ako, who among you here, kahit wala pang nangyayaring himala o maganda sa buhay ninyo, handa kang magpuri at magsakripisyo sa ating buhay na Diyos. Number 4, practice humility when you think you deserve better treatment. Ang sabi ho sa kanya, ni Jesus, it's not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Hindi kasi maganda, hindi marapat na hihingi ka ng tulong sa akin. Kami-kami dito magkakasama. Ako yung sinugo lang sa Israel. Sila yung mga anak ko. Tapos makikihingi ka ng tinapay ngayon, iitsahan ka namin na aso ka. Hindi tama yon. Grabe talagang, ang kwento dito, tungkol ito sa humility issue Kinumpara siya sa aso. Pero alam niyo po sagot ng babaeng ito? Repartee. Anong aling repartee, no? Yung clever or witty way to answer a bully, no? O remarks na hindi maganda. Sabi niya, yes, Lord. Aso nga po ako. Pero Lord, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Ito yung inaantay ni Lord na lalabas sa desperate situation natin. Come on, sa dami na po ng tinuturo sa atin ng mga pastor, yung level of faith po rin natin, pare-pareho pa rin ba? Di pa ba nagle-level up ito nga pong Syrophoenician, isang beses lang sumamba Isang beses lang na-meet si Lord Alam niya kung paano po mag-i-increase, mag-grow, at magmamature ang kanyang pananampalataya. Alam niyo, sabi po ni Lord, wow, kakaiba ang faith ng babaeng ito. Pinahiya ko na, of course, hindi po siya intentionally pinahiya ni Jesus Meron pong gustong ituro ang Panginoon sa kanya. And in this case, ang tinuturo sa kanya, yung issue ng humility. Now, notice mga kapatid, balik tayo doon sa unang verse, bro. Sabi doon, hindi marapat na ibigay ang tinapay sa mga aso. Everybody say dog. Sa original language or Greek word, yung word na ginamit na dog dito, puppy. Ibig sabihin po noon, domestic dog, yung asong nasa loob mismo ng bahay. Yung mga cute, di ba? Pero ang sagot ng babaeng ito, punta tayo doon sa next verse, no? Ang sagot niya, sabi niya, yes, Lord, but even the dogs eat the crumbs. No, this is not a puppy dog. This is a dog na stray dogs yung nasa labas. Ang ibig sabihin po, mas binaba pa niya ang kanyang pagtingin sa sarili. Lord, ang tinutukoy mo po ba ay puppy? Of course, yung puppy, pwede nga po makikain pero kahit stray dog nga po, di po ba, naliligaw, nakakapasok sa bahay, nakikikain, kahit tinatadyakan, sinisipa. Ako yun, Lord. Kahit konti lang, Lord, sapat na para mabago ang buhay ko. She was so humble na nilevel po niya ang kanyang sarili, hindi bilang puppy. Puppy o dog, nakakababa na Pero nilevel niya ang kanyang sarili, I'm a stray dog, Lord. Gusgusit, maraming sugat Pero Lord, iniitsahan pa rin po ako ng tinapay o pagkain. Kung gugustuhin mo lang, no? So let me ask you a question. Are you a humble person? Are you a humble person? Sagot. What's the answer? If you say yes, you're no longer a humble person. Naalala ko sa church, no? Binigyan po siya isang member, binigyan po siya ng medal, ng award, the most humble person in the church. Lagi niyang sinusuot, tinanggal na sa kanya, sabi hindi ka na humble, sinusuot mo lagi. Because mahirap pong magpaka-humble, lalo na kung magmumula sa iyo. You know, humility is something that others would notice or say about you. Hindi ikaw magsasabi noon. Amen ba? Now, ano po ang test ng humility? Do you consider yourself as a humble person? You know, humility is very important because when it comes to God's power, God has only one requirement with His power, humility. Pagpapakumbaba. Ang access sa kapangyarihan ni Lord, pagpapakumbaba. Remember the bleeding woman? Remember this woman? Lahat sila nag-exhibit ng pagpapakumbaba. At bawat pagpapakita ng pagpapakumbaba, may access ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Now,
What is the test of humility? Ito ang test ng humility. Are you easily offended? You know, pag madali tayong masaktan, ma-offend, it's a sign of pride. Because you think you deserve better. Do your feelings get hurt quickly? Ano ba naman yung nasabi niya? Parang, of course, we feel that way, pero if you hold on to that at pinapahalata mo, that's a sign of pride. Are you always thinking you deserve better treatment? No, di man lang ako pinansin. Dapat doon ako pinaupo, dito ako pinaupo. Sila pinagbalot, ako naman pinaghugas ng pinggan. Humility is very important. I-relate po natin sa aso. Who among you here are dog owners? Meron kayong, okay? Kayo ang owner, tama ba, no? Pag may aso kayo, kayong owner. Sino naman dito may pusa? You're not an owner. You're the servants of your cats. True. True. Because pag tiningnan natin ng maigi, ang aso, they exhibit humility and servanthood. Kapansin niyo yung aso, no? Hindi yan nagdidemand. Nag-aabang lang yan kung bibigyan mo ng pagkain, di ba? Naku, yung pusa, nilagyan mo na ng pagkain, iirapan ka lang, dadaanan. Di ba? Napansin niyo ang aso, ang daling lumapit eh. Come on! Come on! Ano ba tawag sa aso? Come on! Come on! Lalapit yan, di ba? Ang pusa, ming. Wow! Wow! Kasi po, yung kanilang nature magkaiba eh. Cats think that they need to be adored like princess and prince. Pansinin niyo po, sila Cleopatra, hindi aso ang hawak, di ba? Hindi. Mga pusa eh. Kasi ang lineage po nila, parang mga panghari, pangmaharlika eh. Yung mga aso po, ito yung mga hunter. Kaya yung loyalty po, parang sa kanilang amo talaga. Now, what's my point, Pastor? My point is this. Minsan, para tayong mga pusa. Para tayong pusa. Alaga nga tayo ni Lord, pero demanding ka, Lord. Demanding, di ba? Binigyan na ng cat food, pagpapala. Di ba? Ayaw pa eh. Pero subukan mo yung pusa, yung aso, kahit higad niya, kakainin eh. Kahit buto, kakainin eh. Bakit? Kasi po, they're always grateful. Tanungin mo ngayong katabi mo, sabihin mo, are you more like dogs or cats? Are you more like dogs or cats? Panglima at panghuli, realize that even a crumb of God's grace is enough to bring miracle to your crisis. Grabe po. Nung sinabi po niya ito kay Lord, Lord, kahit po mumulang. Can you imagine, no? Ang aso po, napansin nyo, hindi umaakyat sa mesa. Nag-aabang sa baba. Ang pusa, magugulat ka na lang nandito eh. Sorry ha, doon sa mga cat lovers, no? Si Pastora, cat lover na eh. Nagtatype ako eh. Hindi ko pinapansin si Chase yung pusa namin. Umakyat doon sa laptop ko, tapos hinigian yung laptop hanggang nakapag-type na siya. Kwak, 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 kwak. Ang type niya ay QWERTY. QWERTY. Nakabuo ng QWERTY. Bakit? Gusto nila, pag di mo pinapansin, pansinin mo sila. Ang aso po, they will wait. Kung kailan ako mapansinin, tatawagin ng amo ko, upo lang ako dito. Hawakan mo ngayon katabi mo, sabihin mo sa kanya, good dog. Joke lang. No? You know, aso lang po ako, Lord, pero Lord, itsahan mo lang ako kahit mga mumo, sapat na sa akin yon. This faith. Kasi ang faith ng babaeng ito, sabi niya, hindi naman Lord madami. Hindi naman ako aakyat sa table eh. Hindi nga ako kabilang dyan, Lord. Hindi niyo ako kalahi. Pero Lord, pwede po ba kahit mumo lang? Itcha mo lang, Lord. Sapat na yon para mabago at gumaling ang anak ko. The power of a praying mother. Iba talaga, no, ang isang nanay. Pag may nanay ka na talagang prayerful, magugulat ka, marami ang mangyayaring magaganda at himala sa buhay mo. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Amen? And notice, sinabihan po niya, hindi kasi marapat na iitsa sa aso. Tama? What did Jesus call to this woman? Dog. But what did Jesus call this woman when she exhibit faith? Ang tawag na sa kanya ay ma'am. Woman. Alam niyo sa ibang translation, man. Hindi na aso ang tawag sa kanya. Alam niyo kung bakit?
this woman earned Jesus' respect. You know, mahalaga ba ang faith? Yes. Bakit mahalaga ang faith? Kasi ayon sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to earn the respect and please God. This woman pleased God. No? And I wonder, no, ganun ba ang faith natin? Napiplease ba si Lord? Kasi pag hindi siya na-please, nothing would happen. No. In that way, no? In a way, sa sitwasyon na to, no? Pastor, para naman ang sinasabi mo, Pastor, si Lord may decision na siya, hindi niya tutulungan ito, hindi niya kalahi. Pero parang sinasabi mo, Pastor, sa message na to, pwedeng magbago ang kanyang desisyon kung magiging persistent ka lang. In other words, the question is, can God be reasoned with? Pwede ka bang makipagrason o makipagdebate kay Lord na may hinihiling ka, and then sabi ni Lord, hindi yan bagay sa'yo, pero pinilit mo, pwedeng mangyari. Is that what you are saying, Pastor? No? Now, let's learn from the example of Abraham sa Sodom. Susunugin ko na yung Sodom. Sabi ni Abraham, Lord, kung merong 10, 5 na righteous, huwag po niyo pong sige, hindi ko gagawin yan. Look at the example of Jacob. Bitawan mo na ako. Mamamatay ka. Lord, hindi kita bibitawan hanggang di mo ako pinagpapala. Look at the example of Moses. Papatayin ko na to sa disyerto. Sabi niya, Lord, maawa po kayo. Mahabag po kayo. And God relented. In other words, God changed His mind. Pastor, can God be reasoned with? No? Well, ang sagot is, the truth is, God invites us to reason with Him. Na makipagtalas-tasan tayo sa Diyos, maipaglaban natin ang ating mga kahilingan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na, come on, ipaglaban mo ang pinagpipray mo ngayon. Alam niyo problema ho sa atin? Hello? Sobrang desperado ng sitwasyon mo, hindi ka desperado kay Lord. Hindi ka desperado. Alam niyo, church lot natin, sobrang desperate tayo, lalo na kami, na makabili tayo ng lupa, nabili po natin in due time sa biyaya ng Panginoon. Ngayon po, desperate ako na mapagdiran at malagyan ng building. I know kahit wala pong pera, if we are desperate, God will join us in our church project. Sobrang desperado ng sitwasyon natin. Ang problema, hindi ka desperado. Yung kilos mo, konting problema lang, nalaharangan lang ng konti, atras na, hindi na natin kaya yan. Yun ang sabi ni Lord, hindi para sa iyo yung blessing. Hindi para sa iyo yung miracle. Because ang concept ng miracle, hindi ikaw ang gagawa. Si Lord. Pag tinignan mo ito sa budget mo, tinignan mo, hindi pa kasi kasya then hindi na tungkol kay Lord ito. Tungkol na ito sa kaya mong gawin. Remember what it says sa kanta? In breaking, in waiting, you get the glory, Lord. Pag tayo'y napipigilan dahil sa hadlang, kasi kulang, wala, hindi si Lord ang pararangalan mo, sarili mo mapaparangalan mo. Doon pa lang, it's a sign of pride, not humility. Do you hear me, mga kapatid? Do you hear me? Can you say amen, mga kapatid? Say amen. So let's close. Pero may pa sana akong sasabihin, pero mamaya na lang hapon. Gusto niyo po marinig yung iba kong sasabihin, attend ko ulit kayo mamayang hapon. Sabi ni Charles Spurgeon, and then we will do our communion. If you have no prayer request today, nilagay ba natin yan, kuya? If you have no prayer today, you have prayer request today? Pastor, wala naman kasing problema masyado Kaya wala akong pray. Yun ang problema. Because if you don't have a prayer request today, it means you don't have a faith today. Wala kang pinaglalaban kay Lord. We must never cease to pray because no case is hopeless while Jesus lives forevermore. Hanggat buhay ang Panginoon, at alam natin buhay siya magpakailanman, walang kaso o sitwasyon sa buhay natin na hindi kayang solusyonan ng ating Diyos. Prayer is our master weapon. And we should be greatly wise and strong if we use it more. If we use it more. Lagi nyo tatandaan to. If you don't have a prayer, you're not exhibiting faith today. Sabihin mo nga sa katabi mo, okay lang may problema. Kasi pag may problema, napapaalalahanan kang manampalataya lagi kay Lord. Napapaalalahanan kang lumapit lagi sa ating Panginoon. Amen? Sino ho dito, meron kang sitwasyon na napakahirap, na alam mong ang Diyos lang pong pwedeng makagawa at makakilos? Sino ho dito, nasa desperate situation ka, pero alam mo, Lord, ikaw ang kikilos at gagawa ng mga desperadong sitwasyon na to. No?
Sa mga susunod na linggo, we're going to talk about a boy and a father who brought miracles to their family and to the other people. We continue to encourage you, no? Baguhin mong kwento mo sa iyong bibig. Stop telling stories na mahirap ka lang, may sitwasyon kang ganito. Start claiming and start declaring that I have a miracle maker or working God and nothing is impossible. I am God's greatest miracle. Therefore, I can become a miracle to my family, to my loved ones, and even to my nation. Tayo po'y tumayo. Let's close our eyes. At habang tayo po'y nakatayo, our ushers will distribute the elements for our communion. At habang pinamimigay po ito, tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon ngayong umaga na to na itaas ang ating mga kamay. If you feel like raising your hands, you can raise your hands. But please, we encourage you to raise your hands to Jesus. Here's my encouragement ni Pastor sa iyo. Push. Pray until something happen. Pray until something happen. You know, ang pamilya natin ngayon, kailangan nila ng miracle. Hindi sila nananampalataya, hindi sila nagpipray. Ikaw lang ang inaasahan ng Panginoon na mag-pray at lumapit sa Diyos. Sabi nga po sa Ezekiel, I'm looking for someone who would build the wall and stand in the gap. Merong gap ang ating pamilya. May gap, may sitwasyon na mahirap. Pero sabi ni Lord, ang malungkot, walang desperate para tumayo at mamagitan at lumikha ng pader na magbabantay at mag-iingat sa kanila. Habang hawak nyo po ang iyong mga communion elements, hawakan nyo po maigi yan. You know, let's close our eyes. Jesus died at the cross for you and me. That's why I said this, the reason why I believe you can bring a miracle to your family, it's because a miracle has just been installed in your life. You know, when Jesus died on the cross, He gave His life for you. He gave His blood for you. He gave His love for you. Sa nakatayong yan na may pinagdadaanan, nasa loob mo ang Diyos ng himala, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Therefore, I believe hanggat buhay ka ngayon, you can become a miracle to other people. Let us pray. Lord, we are so sorry kung may mga panahon, Lord, na nagpapakita kami ng kayabangan, katigasan, at kahinaan. Patawarin niyo po kami, Lord, kung ang dahilan kung bakit inaantala at naantala ang aming mga panalangin is because you're testing our character. You're checking on our heart. Lord, you're checking on our perseverance and even on our humility. But Lord, salamat sa paalala ng praying woman o nanay na ito. That even in the times of desperation and discouragement, we can persevere. Pwede kaming magsumikap at hindi mag-give up. We will fight for that miracle to happen in our family. Right now, Lord, I'm praying healing, miracle of healing sa aming pamilya. The miracle of blessing sa provision sa lahat po ng mga may pangailangan ngayon. The miracle of restoration sa mga relationship. The miracle of healing sa mga emotions, O God. The miracle of breakthrough dun po sa mga matagal na may inaantay na panalangin. You are the God of miracle and we need your miracle today. All because of Jesus. We surrender, we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na amen and amen. Come on, let's sing this song, the chorus, and then we will do our communion now. You are a miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think, as we call on your name. We need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible.
There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think, as we call on your name. Come on, we need a miracle. Let's shout it out. We need the miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant, beyond what we could ask or think, as we call on your name. For the last time, we need a miracle. We need a miracle. You are the miracle maker, God of the impossible. There is no power greater. Come on, let's sing. Exceeding abundant, beyond what we could ask or think, as we call on your come on, call on that name. We call on your name, Jesus. We call on your name. As we call on your name, Jesus. You can be a miracle for your family, but always remember, without Jesus, there will be no miracle. Amen. So you need to submit your life to Jesus.